So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kung meron mang pinaka-worst na senator sa history ng Pilipinas, as in history ng Pilipinas ha, si Robin Padilla po yun. Okay, ewan ko lang no, kung maaalala ni Robin Padilla itong sinabi niya na siya daw po ay sangkot sa war on drugs. So kung makukulong daw po si Bato, dapat din daw po siyang makulong. Kasi nga, sangkot daw po siya sa war on drugs. So nung sinabi niya itong mga kababayan, ito pa yung hindi pa masyadong mainit yung issue about war on drugs. Yung hindi pa natin alam yung tungkol sa reward system, hindi pa natin alam yung mismong structure ng tokhang. So ngayon mga kababayan, ngayon naiihipit ngayon sila Bato, sila Bongo, na ngayon nga puro puro ano sila ngayon puro tanggi sila ngayon na wala kaming alam diyan, wala kaming alam diyan samantalang dati ang iingay nila, ang yabang-yabang nila. 'Di ba? So ngayon, ewan ko lang kung masasabi pa rin 'to ni Robin Padilla. Naalala ko lang, sige, ito panoorin natin 'to, sige. Alam nyo, ma'am, minsan-minsan lang natin mahahasa ang English natin. Maganda yan. Gusto ko yan. Katunayan, ma'am, ayaw ko lang sapawan si Senator Tolentino. Pero kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil ako, isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga oh, sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Ako, masarap pagkain doon. Yung ibinabato sa atin ng ICC, nakaka-insulto to. Hindi ito dapat tanggapin nating mga Pilipino na magaan nito. Parang sinasabi nito na tayo ay una, mga engot. Tayong mga Pilipino engot dahil hindi natin alam na yung gobyerno natin hindi tumatakbo ng tama. Pangalawa, yung mga nasa gobyerno natin, isa't kalahating engot din. Yeah, ba, mahirap naman yun. Wag naman ganun. Oo, wag naman nilang kung pukulan lang ng pagkaengot, baka mas engot sila. O ano, kung makaengot si Robin, akala mo tali-talino, no? So ito lang, sagutin lang natin 'to, no? Una kasi mga kababayan, hindi kasi ito kasi marami kasi nagtatanong sa akin din kung bakit nga daw hindi nilang kasuhan dito si Digong sa Pilipinas. Kasi nga po tandaan po natin no na yung ICC po is the court of the last resort. Tama ba? Court of last resort. 'Di ba kung hindi po gumagana ang hustisya sa isang bansa, sila po yung nagiging last resort. So nung panahon po kasi ni Duterte mga kababayan, naging court of last resort po ang ICC dahil hindi po gumagana ang justice system sa Pilipinas sa biktima po ng tokhang. Sa ibang mga kaso gumagana ang hustisya ng Pilipinas, pero regarding po sa tokhang, mga namatay ng tokhang, hindi po gumagana ang hustisya sa Pilipinas. So kaya sa ICC sila nag-file ng kaso. Paano ba naman uusad yung kaso nun? Yung Justice Department nun, si Aguirre. Oh, di ba? Yung pulis na mag-iimbestiga, sangkot ni Digong. Kakuntsaba ni Digong. O yung PNP chief, bobo, si Bato. So, naging court of last resort yan. So, ngayon, kung magpa-file ng kaso dito sa Pilipinas, hindi na magiging court of last resort yung ICC. So, strategically, mga kababayan, kaya po, continue pa rin po na umuusad yung kaso dyan sa ICC po regarding sa EGK kasi po nakapag-file na po ng kaso noong 2017 ata or 18. So masasayang lang. O, di ba? So ayun ang point diyan. So ngayon ang sabi kung makaengot si Robin Padilla no. So ngayon kung sinasabi ni Robin Padilla na siya po ay sangkot sa ICC. So ito yung ito yung graph ni Roy Nagarma. So saan ka banda diyan? Saan kita ilalagay diyan? Hindi nga kasi sabi niya sabi niya, sangkot ako sa ICC. Ay hindi, sangkot ako sa drug war, sabi niya. Sangkot ako sa drug war. So asan ka diyan? 'Di ba? So si Bato yung sinasabi niya So malamang kasabot siya ni Bato. So ngayon alam niyo kung nung isa pang pinaka-bullshit dito. Ito So sabi ito balita ito nung ginawa ni Robin Padilla to no. Sabi dito ni Robin, Senator Robin Padilla explains his motivation for filing resolution number 488 defending the former President Rodrigo Duterte against the investigation or prosecution by the International Criminal Court. 'Di ba? Ang issue po dito ay tungkol sa soberenya. Bobo ka talaga no. So itong resolution number 488 mga kababayan, ito 'yon. Yan 'yon. So ito po yung final po ni Robin. So sabi ni Robin dito no, in defense of former President Rodrigo Duterte, the 16th President of the Philippines of Republic of the Philippines against the investigation
or prosecution by the International Criminal Court. So dito mga kababayan, malinaw dito no, na itong ginawa ni Robin Padilla ay ginagamit niya lang po yung kanyang kapangyarihan bilang senador, 'di ba? Para protektahan po hindi ang taong bayan kundi ang mga Duterte lang. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kababayan ano to worst senator ito eh. Ito yung pinaka-worst na senator eh in history of the Philippines. 'Di ba? Nakailang senador na ba tayo? Ang dami na, malamang may libo na ba? Malamang wala pa naman libo siguro. Malamang wala pa naman. So yan, sa daan-daang senador po sa buong Pilipinas, si Robin po talaga yung pinakabobo. So ngayon, ewan ko lang ngayon Robin, sinabi mo dati na ikaw ay sangkot sa war on drugs. Sinabi mo yun dati kasi wala pang issue. 'Di ba? Medyo engot pa yung mga Pilipino noon, hindi naman engot. Medyo ignorante pa ang mga Pilipino noon nung nangyari po yung war on drugs. Ngayon, lumalabas ng katotohanan, so handa ka ba magpakulong? Kasi sabi mo kanina, papakulong ka eh. Kung nasaan si Bato, papakulong ka, walang iwanan. So, kaya mo bang panindigan yan? So ngayon, itong resolution number 488 na to, ito nakalagay dito. Padilla files resolution defending Duterte from ICC. So, ngayon, ang sumuporta dito, kilala nyo na kung sino. Diba? Kilala, basahin na lang natin. So dito, I thank Senator Robin Padilla for his proposed Senate Resolution number 488 defending former President Rodrigo Duterte from investigation or prosecution by the ICC. I almost willing to be made as a co-author of the said resolution. Go! In a statement said. So sino may sabi? Si Bongo. Kasi nga, financer. Tapos, Go also reiterated the stance that only Filipinos and not foreigners should judge the Duterte presidency and legacy. Meron bang legacy yung mga Duterte? Parang wala naman akong nakita, no? So, meron pang isa. So, si Bato naman. Diba? Senator Bato de la Rosa, Duterte's co-accused in the ICC case, also thank Padilla, but their colleague and former ally, Senate Majority Leader Coco Pimentel, belittled the significance of the resolution. So buti na lang nga dyan si Coco Pimentel. 'Di ba yung ninakawan nga po ni Digong ng partido. So ngayon, 'di ba? So ngayon ang balita kasi ngayong araw mismo ang balita ngayon, hindi daw po talaga sasali ulit ang Pilipinas sa ICC. Actually mga kababayan, sumali man o hindi ang Pilipinas ulit sa ICC, walang problema 'yon. 'Di ba ito nalapakita ko yung article. So yan So diyan sabi niya sa article na yan, sabi nga po ni Executive Secretary Bersamin, ayaw daw po ni Presidente Bongbong Marcos na sumali ulit sa ICC. So ang point dito mga kababayan, ito kasi masyadong negative yung mga comments eh. So ang point dito, sumali man o hindi ang Pilipinas sa ICC, tuloy pa rin po yung kaso sa ICC. 'Di ba? Hindi po mapipigilan ng hindi pagsali ng Pilipinas sa ICC, 'di ba? Kung hindi tayo sasali, tuloy pa rin po yung kaso. So ngayon, ang mga ebidensya mga kababayan, so kung willing po ang Quadcom na makipag-coordinate, actually nakipag-coordinate na nga ang alam ko sa Quadcom, 'di ba? Sinabi na nga po ni Congressman Ace Barbers na willing sila makipag-coordinate sa ICC. Sinabi na ng Congress 'yan. At tandaan niyo, walang pakialam ang presidente diyan. 'Di ba? Kasi hiwalay po na sa ngayon ng gobyerno 'yan. Legislative branch ng government 'yan. Si PBBM po ay executive. So pag sinabi dito ng House na willing kaming tumulong sa ICC, walang magagawang presidente dito. So tuloy pa rin po yung kaso at yung mga ebidensya po sa Quadcom is pwede pa rin pong ibigay ng ICC, pwede pa rin pong ibigay ng Quadcom sa ICC kung hihingin po ng ICC. Ang ganun kasi equal branches ng government yan eh. So ewan ko lang talaga kasi karamihan naman ng mga nagko-comment na nakita ko mga anti-Duterte naman. Pero ayun ang hindi nila masyado maintindihan. Na porket na sinabi ni Presidente or ni Bersamin na hindi tayo sasali ulit, sarado na yung kaso. Hindi po ganoon 'yun. 'Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po mga sabi niyo nga po dito sa katarantaduhan na naman ni Robin Padilla na siya daw po ay magpapakulong kasama ni Bato de la Rosa. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na tanga si Robin Padilla? Naniniwala ba kayo doon? Kasi sinabi niya yan dati nung hindi pa maingay hindi pa maingay yung pasabog sa EGK tsaka sa Tokhang. Ngayon maingay na ngayon.
So, ngayon, nire-remind natin si Robin Padilla na ano ba, gagawin mo ba to? Magpapakulong ka ba? Kasi sabi mo nga kanina, walang iwanan. So, yun mga kababayan. So, dyan po sa Team Replay. So, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. And then, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Bye-bye.